Magandang umaga po, my dear brothers and sisters. Kumusta po kayo? Ito po si Brother Dave, ang inyong lingkod. Welcome po sa ating programa na Come, Follow Me, Philippines. At ngayon po ay pag-uusapan natin sa Come, Follow Me Manual nitong August 24 to 30. Ngayon po ng August 26, araw ng Wednesday, ay ang Psalm chapter 51, chapter 85 and 86 or verse 85 and 86. Because of the Savior's mercy, I can be forgiven. And the Psalm 51 ay isang napaka-personal na panalangin ni King David. Ito po ay tumutukoy kay King David matapos niyang makilala at harapin ang kanyang malaking pagkakamali. No? So, ito'y personal na prayer. When we, dito pala, it's like teaching us na if we commit sin in our life, may mga pagkakataon po na yung bang medyo seryoso, no? Yung mga mali natin sa buhay, ay ito pa yung panahon na manalangin tayo, natatakbuhan natin yung problema. Kasi nakita ko, no, na minsan sa atin, pag may mga dumating na mga pagsubok sa buhay natin, we intend to move away, no, sa ating Diyos. Nilalayo natin yung ating sarili sa Kanya. And dito matutunan natin, the more na tayong nadadapa o nanulugmok sa buhay, the more tayong kumakapit sa panalangin sa Diyos, the more na patitibayin natin ang ating pananampalataya. Of course, in that moment, mahirap, no? Kasi it's a struggle between nahihiya tayo, yung guilt, no? Parang wala na akong chance na maligtas, pero yun yung prayer na lang, yun yung yun yung parang the only thing that we have, no, enable us na maligtas tayo. Hindi niya itinago ang kanyang kasalanan, no, sa Diyos. Si King David yung pinag-usapan. Sa halip, lumapit siya sa Panginoon at tumingi ng awa, paglilinis at pagbabago ng puso. When we come before Christ, no, pag tayo lumalapit sa ating Diyos, tayo humihingi ng kanyang awa. Tayo humingi ng kanyang paglilinis at pagbabago sa puso. Mahalagang makita na ang tunay na repentance ay hindi lamang pagsasabi na, ay sorry. Ito ay pagpapakilala sa mali, pagnanais na magbago, at paglapit kay Jesus Christ ng may faith sa kanyang atonement. No? May an opportunity kagabi na makipag-usap, ano, sa taong may misunderstanding kami, and I ask for an apology. No, minsan it take courage to say the words, and yung salitang sorry ay i-deepen natin na i-accept natin na may mali tayo, nagnanais tayo ng magbago at lumalapit tayo kay Jesus Christ. Of course, in this life, we are in the process of, di ba, magiging mabuting tao, kasi everyday may mga pagkakamali tayo nagagawa, no? Pag sa pag-iisip pa lang natin, maraming pumapasok, 'di ba? No, sa ating mga ginagawa, pero hindi nawawala yung heart, yung pusong handang magbago at handang tanggapin yung mga pagkakamali. No, ang Psalm chapter 85 and 86 ay nagdadagdag ng mensahe ng mercy, forgiveness, compassion at hope, no? Na pinapakita natin yung ating pagpakumbaba, atin also na mercy sa ibang tao. Kasi pag tayo napatawad, maganda rin na ganun din yung ating gawin sa ating kapwa. Naalala ko yung kwento nga, no, sa Bible na pinatawad siya ng kanyang hari, no, pero hindi niya pinatawad yung nagkamali sa kanya. Ang ginawa ng hari, binalanggo siya. So ganun din sa atin, no? Patawarin natin yung nagkasala sa atin as we forgive by God, no? Pinatawad tayo ng ating Diyos. Magpakita tayo ng compassion sa ibang tao at pagmamahal. At ganoon din magbigay tayo sa kanila ng hope. Kasi pag ma-resolve yung mga misunderstanding, parang pinapalaya natin ang ating sarili sa anumang mga negative feelings na ating nararamdaman. So dito, pinapakita nito na ang Panginoon ay hindi lamang makapangyarihang Diyos. Siya ay mabuti, mapagpatawad, at puno ng awa. No, napakaganda po ng mensahe kasi
ito yung nagpapakita sa atin na ang Diyos natin ay puno siya ng awa sa atin. No, puno siya ng pagbibigay sa atin ng hope every day. Alam niyo yung mga kahinaan natin. That is why it is important to be still. Okay, pahinga muna pag hindi kaya, and then balik na naman. No, like sa inalimbawa ko po ito pag tayo'y umaakyat sa bundok. Hindi naman tuloy-tuloy yung lakad natin eh. Paakyat, kasi paakyat siya, hindi siya diretso. At may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo sanay at hindi na tayo nasanay. Like for example, hindi na tayo nag-walking before ng hiking. Diba? Kasi yung hiking, di lang diretso, may pataas, may pababa. Pag hindi tayo sanay at maglakad tayo, ilang lakad lang, diba, hinihingal na tayo. Pag pagpatuloy pa natin yon, syempre matutumba tayo or mahihimatay tayo. That is why it is important, pahinga muna. O kung may mga kaibigan kang aalalay sa'yo, mas maganda habang nagkiang-kiang na yung paa mo. No, mag-aalay siya, inaalayan nila tayo. Ganun yung buhay natin. No? Doesn't mean that we give up. It means pahinga muna kasi kailangan muna nating intindihin na we are human being. Napapagod. But it doesn't mean we give up. After makakuha tayo ng lakas, lakad uli. Huwag nating hintayin na tumagal kasi yun, yung ating mga paa, mga magmamuscle pain yun. So pag tumagal siya, hindi tayo makakalakad talaga. So pahinga lang tayo ng 10 minutes and then lakad na naman. Hindi buong araw. Hindi matulog lang doon. No? So sometimes, yung pahinga natin, if we take ng matagal, iba na yun. So pag-iambing natin sa real life, kasi nagbabanggit ako ng mga figure of speech. Ganito yun. Sa buhay natin, halimbawa, pag napagod tayo sa buhay, halimbawa trabaho lang, and then puro lang sa church, may pagkakataon na talagang mabigat. It doesn't mean, pahinga sa bahay, mag-unwind muna, pumunta sa mga lugar na makapag-recharge tayo. Bakasyon muna, di ba? Ganun din sa trabaho. After nun, balik ka na naman uli sa trabaho. Papatuloy mo na naman. But don't say, ayaw ko na. Kailangan mo lang mag-rest. Now, yun ang sabi ng kaibigan ko kagabi. Sabi ko sa kanya, parang ayaw ko na mag-part-time job. Kasi nakakapagod, tapos wala pang result until now. It took us like 4 months, and then yung result napakabagal. Pero it works, pero napakabagal lang. Sabi ko sa kanya, if maghanap ako ng part-time job, mas malaki pa yung sahod ko compare dito. No? And tarang nakakapagod talaga, my dear brothers and sisters. Gusto ko nang sumuko. Sabi niya sa akin, sayang yung mga goals and plans natin, ang goals and plans mo. Kasi nag-work na siya. So, siguro hindi mo kailangang minto sa trabaho, sa part-time job. Pero, kailangan mo na magpahinga muna. Kasi to mind you, my dear brothers and sisters, yung kinikita namin isang araw, 50 pesos. No? Sabi ko, grabe, yung effort natin, 50 pesos, minsan 30 pesos lang. Sabi ko parang nakakapagod, no? Pero, pag may goal pala tayo, kailangan nating i-achieve yun. Pag hindi kaya, pahinga, but it doesn't mean we give up. No, ganun sa buhay natin. So dito, kilalanin natin ang ating pagkakamali. Hindi nagkunwari si David na walang nangyari. Hinarap niya ang kanyang kasalanan at humingi siya ng awa. So, yun nga sabi ko sa aking kaibigan, sa kilala ko, and the first thing I said is, without any doubt, ay nagkamali ako sa'yo. Yun ang sabi ko sa kanya. It took me time, pasensya na, it took me a while, tagal na panahon to say sorry and to accept my fault. And then sabi niya rin, may mga pagkakamali din siya nagawa. And sabi ko sa kanya, isa pa, mas matanda ako sa'yo. No? And sabi mo nga, back in the day, ako yung naging isang inspirasyon mo. No? And we reconcile and napakaganda po sa feeling. No, and nararamdaman ko talaga yung parang gumaan yung pakiramdam ko, may parang isang parte ng aking pagkatao ang nagkaroon ng linaw, no, sa buhay. So ganoon din sa buhay natin, may mga, di ba, may parte yun eh. May mga memory yun na hindi pa natapos, or may mga memory na parang hindi pa siya na-reconcile, no, or hindi pa bala kung sano pa. May mga di pagkakaunawaan sa ating pamilya o part member of our family, sa kapatid natin, no, sa mga magulang, sa mga anak.
And then, pag naalala natin yung memory na yun, parang mabigat siya. So, kailangan nating i-resolve yun. I-let go, i-resolve, at kalimutan na para magkaroon tayo ng makapagpatuloy tayo ng mas maganda pa sa buhay. No? Magkaroon ng peace. Pag naisip natin, nagkakaroon tayo ng saya, di po ba? So, ang repentance ay nagsisimula kapag nagkakaroon tayo ng tunay na humility. No, sabihin, may kailangan akong baguhin, di ba? May kailangan akong baguhin, accept natin. Kasi minsan yung pride, akala natin kasi yung pride, nagsisigaw, nagagalit, or extra effort. Pero actually yung pride, manggagaling siya minsan sa hiya. Nahihiya tayo kaya hindi tayo nakapag-say ng sorry. Pride minsan dahil hindi tayo humingi ng tulong. May mga ganun eh. Mga simple lang siya, pero hindi pala natin napapansin na andun na yung pride. At yung pride is hindi siya magkakaroon ng repentance. Kasi yung repentance, i-accept natin na mayroon tayong babaguhin eh. May pagkakamali tayo. Di po ba? So ano yung babaguhin natin? Pag naramdaman natin yun, kahit na we felt na tayong biktima, we felt tayong suspect or tayong nagkasala, pero saying sorry and telling that to a person, gumagawa din ito ng magandang pakiramdam sa atin, di po ba? Humihingi ng malinis na puso. Ang nais ni David ay hindi lamang mawala ang punishment. Nais siya magbago ang kanyang puso. See? Kasi iba yung everyday na nabubuhay ka, na puno tayo ng pag-asa. Puno tayo ng pagmamahal. Iba yun eh. Yung parang napaka-positive ng mind natin. Yung parang simpleng bagay lang, umingiti na tayo. Di ba? Simpleng mga pakiramdam lang, uminakita tayo, umingiti na tayo. Pag-aspas ng hangin, malamig na simoy ng hangin, di ba? Masarap na simoy, yung inalanghap natin, yung fresh air, di ba? Yung bang may nakita ka lang bagay, nostalgia na agad. So, ito yung mga positibong mga memories na pumapasok at pakiramdam dahil nagbabago yung ating puso. So dito, ito ang tunay na purpose ng repentance. Hindi lamang maging clean sa labas, no? Maging malinis tayo sa labas, kundi magkaroon tayo ng bagong desire na gumawa ng tama. You know what, my dear brothers and sisters, as we reconcile things in our life, maramdaman natin nagbabago yung ating perspective. Nagbabago yung ating pananaw sa buhay. Nagiging mas, maging kalmado tayo sa buhay. Parang, akala ko ito yung magandang desisyon, pero mas may maganda pa pala. Like for example, yung salitang the law of consecration. Kasi yung law of consecration, kaya mong iwan lahat eh. No, para lang sa Diyos. Magkapaglingkod tayo sa Kanya. Kasi yung covenant natin, yung hindi pa natin nagagawa. Ang law of tithing, binibigay natin yung 10% ng ating income. No, law of chastity, word of wisdom. Pero yung law of consecration, ito yung pagbibigay ng panahon natin sa Diyos. Na wala tayong iniisip na iba. Yung bang mas pipiliin natin yung Diyos kaysa sa sarili natin. Ito yung law of consecration. Instead na magbibigay tayo ng 10% sa Diyos, kukunin natin yung 10%, ibibigay natin yung 90% sa Kanya. At isa na ako doon na hindi ko naunawaan mga bagay na yon. Kasi para sa akin, sabi ko, kailangan ko munang isave yung sarili ko, kailangan ko munang maging self-sufficient para makapaglingkod ako sa Diyos. And then nadidefeat ko yung purpose ng law of consecration. Na kung saan, binibigay natin lahat sa Diyos at kumukuha lang tayo ng sapat para sa ating sarili. So ito yung mga bagay nito, ito yung nagpapalinis sa atin. Nag-iiba yung ating perception. Naintindihan pala natin na kapag nagre-repent ako, mas naintindihan ko yung pag-obey sa Diyos. Mas naintindihan ko pala na yung track na dinadanas ko is paglilingkod pala sa Diyos, hindi yung pagtahak na parang sinusuyod ko yung daan ng mga temporal things. Hindi pala yon. But this time, sinusuyod ko pala yung daan patungo sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Iba-iba. Magkaiba silang dalawa. So dito, si Jesus Christ ay hindi lamang kanyang kayang magpatawad. Nais niya tayong patawarin. No? So gusto talaga ng ating Ama sa Langit, ng ating Diyos na mapatawad tayo. Gusto niya magkaroon tayo ng kapayapaan, kasaganaan sa ating buhay. Na minsan naisip natin, baka hindi na ako mapatawad dahil napakalaki ng pagkakamali ko. Ang tanong hindi ganun eh. Ibahin natin yung tanong. Handa ba akong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya? Rather than, baka hindi na ako mapatawad ng Diyos dahil sa mga pagkakamali ko sa buhay. Every individual has a chance to change. And every
saints has a past and every sinner has a future. Ngayon, saints ako. Pero hindi natin alam what will happen next. That is why it is crucial, my dear brothers and sisters, ang bawat desisyon na ginagawa natin ngayon. Kasi ito yung magdidikta ng kinabukasan natin. Lahat ng bagay, hindi natin alam, di ba? Pag ginuhusgahan natin yung iba, sabi nga, if ikay napatawad, magpatawad ka rin sa iba. Pero kapag tayo nakikita natin yung mali ng iba, yung mapagkakamali ng iba, hindi natin namamalayan na na tayo pala ay nagkakaroon na ng judgmental instinct. Nagkakaroon tayo ng panghuhusga sa ibang tao. Napakalaki po ng pagkakamali pag mga ganyan. No? Ngunit ang mensahe ng Psalm 51 to 85 at 86 ay nagbibigay ng hope. Ang Panginoon ay merciful, gracious at ready to forgive. Handa siya tayong patawarin, no? Kapag handa tayong tanggapin siya. Kaya dapat tayo din sa ibang tao. Alamin natin yung pinagdadaanan nila, my dear brothers and sisters. Like, even masama man yan. Like, for example, may isang member ng simbahan, mali yung ginawa niya. Yung bang everyday nakikita mo, wala siya sa simbahan, nagiinom siya, no? Mayroon siyang disobedience sa law of chastity, yung word of wisdom. Pero kapag iniisip natin, no, nagsastruggle itong taong to, at doon natin maintindihan na wala ako sa sapatos niya. Hindi ko alam yung pinagdadaanan ng taong to. At kung maintindihan natin siya, doon natin marirealize na, lahat pala tayo may dinadaan ng problema. Lahat pala tayo ay beggar, ay pulubi, na kung saan kailangan natin ng tulong. Kailangan niya ng tulong, kailangan ko ng tulong. If with that kind of attitude, nagbibigay tayo ng hope, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ibang tao. Ang forgiveness ay nagbibigay ng bagong simula. Ang kapatawaran mula kay Christ ay hindi lamang pagtanggal ng galit. Nagbibigay ito ng peace, hope, at desire na magiging mas mabuting tao. Diba? Hindi naman sinasabing maging perfecto tayo agad. Pero sinasabi na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, sa ating kalooban. Magkakaroon tayo ng hope. Magkakaroon tayo ng hope for a better future. Magkakaroon tayo ng hope na makatanggap tayo ng pagpapala everyday, either trabaho man yan, opportunity sa negosyo, at iba pang mga bagay. Dahil gusto natin, yung desire natin, ay maging mabuting tao. No? Line upon line and precept upon precept. I know, my dear brothers and sisters, na mahal tayo ng Diyos. He wants us to be a good, better, and best version of us. Because of Jesus Christ, I can be forgiven. Because of His mercy, I can change. Because of His atonement, I can begin again. My dear brothers and sisters, this week, hope na mabigyan natin ng patience yung ating sarili. At mabigyan natin ng hope yung ating sarili. Huwag tayong manlumbay. Huwag tayong manghinlaan ng loob. Kasi yung buhay hindi naman karera eh. Pag hindi kaya, matulog. Magpahinga. And then, recharge. And then, I know, talagang papasok yung mga inspiration sa puso natin. My dear brothers and sisters, I know these things to be true. And I leave this in the name of Jesus Christ. Amen.